So, magandang araw ulit sa inyo lahat. Nandito ulit ako, si Jeron Gregorio, para magturo sa inyo ng panibagong kaalaman about sa ating window type air conditioner. So, natapos tayo kanina sa pag-vacuum ng ating unit. Ngayon, ituturo ko naman ang pag-charge nito. So, ano nga ba yung mga kailangan natin gamit? Siyempre, kailangan pa din natin ng gauge manifold, ng mga hose, itong mga hose na to. Siyempre, kailangan din natin ng clamp tester, which is meron tayo ditong digital at analog. Siyempre, sa pag-charge ng ating aircon, kailangan din natin ng freon. So dahil 2 horsepower ang ating window type air conditioner, kailangan natin gumamit ng 2 kilong freon para ma-charge natin ng tama ang ating unit. So, mag-start na tayo ngayon. Kung ito, natatandaan nyo sa vacuuming, itong dilaw na hose na ito ay nakakabit sa ating vacuum pump. Ang gagawin lang natin, lilipat lang natin ito sa ating freon pump. So, ayan. So, bago tayo mag-charge, kailangan muna natin mag-purge ng hangin dito sa hose na to para hindi pumasok sa ating unit para maiwasan din natin ito masira. So, bakit nga ba tayo mag-purge ng hangin? Yun na nga yung dahilan na yan para maiwasan natin yung pagkasira ng ating unit. So, kung nandito yung freon natin, itong hose na to ay puro hangin pa. Kaya, ang gagawin natin, bubuksan natin ang ating freon tank. Ayan. Tapos, yung part ng yellow hose, dito sa ating access, sa ating gauge manifold, ay bubuksan lang natin panandalian. Papasingawin lang natin siya sandali at isasara din natin. Ayan. Ayan, tapos na natin i-purge ang ating hose. Okay, so natapos tayo sa pag-purge ng air natin. Ngayon, dumako tayo sa tinatawag namin initial charging. Ano ba yung initial charging na yan? Ang initial charging ay paglalagay ng freon sa ating window type air conditioner para malaman kung ang mga tubo nito ay may tagas o may butas. So magsimula tayo. At ang ating freon tank ay naka-open na. Nakabukas na siya. So ang gagawin na lang natin ay ang ating valve. So, gagawin lang natin, mag-charge lang tayo. I-charge lang natin ang ating unit hanggang 30 PSI. Ngayon, lalagyan ko siya ng freon. Ayan. So, ayan. So, ngayon, yung ating pointer ng ating gauge manifold ay nasa 30 PSI na. Ang gagawin lang natin para malaman kung may tagas to, ay may tinatawag kaming bubble testing. So, solution lang naman ito ng sabon at tubig. Gagawin lang natin, mag-apply lang tayo ng sabon sa mga pinagkabitan natin at sa iba pang parte ng tubo. So, ang gagawin ko lang, dito lang sa hose na to dahil alam ko na yung mga tubo sa ating unit ay gawa at walang butas. So, ngayon, ayan, nayalagyan ko siya ngayon ng sabon. Malalaman natin kung may sumisingaw dito, ang nilalagay natin sabon ay bubula. So, as nakikita ko naman, walang sumisingaw na bula dito. At malalaman din natin kung may tagas ang ating mga tubo, ang pointer natin ay bababa, babalik sa 0. So, yun ang tinatawag natin initial charging. Okay, so natapos tayo sa ating initial charging. Ngayon, magpo-proceed naman tayo sa ating pinaka-charging ng ating window type air conditioner. Ngayon, nilagay ko na dito sa isang linya ng ating unit, ng ating clamp tester. At ni-range ko siya ng 200 amperes. Ngayon, ang gagawin ko na lang, bubuksan ko ngayon ng ating unit. Buksan ko siya. Ayan. Ayun yung ingay. Makikita yun, yung pointer ng ating gauge manifold ay bumababa. Kung natandaan nyo, kinarge natin siya hanggang 30 PSI. So ngayon, ito siya bumababa. At habang nakabukas siya, siyempre, itutuloy lang natin ang ating pag-charging hanggang 50 to 70 PSI. Kailangan i-maintain natin yun sa ating unit. So magbabase rin tayo sa ating amperahe, which is 6 to 9 amperes. Kailangan natin siyang magbase doon para malaman natin kung fully charged na yung ating unit. So magkakarga ako ngayon 50 to 70 PSI. Ayan.
sinacharge ko ngayon na hindi pa rin umaabot ng 20 PSI. Kasi ang pag-charge talaga ng window type air conditioner ay umaabot halos ng 1 oras. Kaya napakatagal talaga. So habang nag-charge tayo, mapapansin natin yung ating expansion valve ay mag-yellow. Ayan. So, i-maintain lang natin yung 50 to 70 PSI. At mag-charge lang tayo ng mag-charge. So ngayon, makita natin yung ating gauge manifold. So ngayon, ay nasa 35 PSI. So kaya sinabi ko sa inyo kanina, i-maintain lang natin siya sa 50 to 70 PSI. Ibig sabihin, yung 55 PSI ay pasok na sa ating scale kanina. So, titignan din natin ang ating amperahe. So kung makikita natin siya, naglalaro lang siya simula 6.5 to 6.8. Ibig sabihin, sinabi ko rin kanina 6 to 9 amperes, ay ito, nangyayari dito ay okay na din siya. So ibig sabihin, ang ating unit ay fully charged na. At yung lumalabas na hangin ngayon sa kanya ay malamig na. So makikita nyo naman, yung ating expansion valve, kanina, nakita nyo, nag-yellow siya. Ngayon, wala siyang yellow, pero meron siyang, may mga patak na tubig sa kanya na continuous. Ibig sabihin, okay na nga at full charge na ang ating unit. So ngayon, ayan, dito na natatapos ang lahat ng tinurok sa inyo. Simula umpisa hanggang dito sa ating charging. Sana yon, lahat ng yun ay inyong natandaan at sana may apply nyo yun sa inyong pagtatrabaho. So, yun ang gagawin ko ulit. Maraming salamat.